Ang Justice Panel, formal na pong inimbitahan si Vice President Sara Duterte para uyan sa pagdinig ng kanyang impeachment complaint sa may Marso 25. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat live di Bomboana ni Soberano. Formal nang inimbitahan ng House Committee on Justice si Vice President Sara Duterte na dumalo sa pagdinig sa March 25, 2026 kaugnay ng mga reklamong impeachment laban sa kanya. Sa liham na may petsang March 19, sinabi ni Justice Committee Chair Attorney Jervil Jinky Beatrix Luistro na gaganapin ang pulong alas 10 ng umaga sa People's Center Building sa House of Representatives sa Quezon City. Tatalakayin sa pulong ang mga patakaran sa pagdinig at sisimulan ang paunang pagtalakay sa mga reklamong inihain ni na Father Joel Sabalya at Attorney Nathaniel Cabrera na inendorso ng ilang mambabatas. Kasama rin sa agenda ang iba pang usapin tulad ng mga kahilingang subpina, schedule ng susunod na pagdinig at pagtukoy sa mga testigo para sa unang full hearing na nakatakda sa April 14, 2026. Layunin ng pulong na ilatag ang proseso ng impeachment at formal na simulan ang pagtalakay sa mga reklamo laban sa Vice President. Pakinggan natin si Representative Jervil Luistro. And petition because this should be part of the hearing proper, no? And for the purpose of our hearing on March 25, the respondent necessarily has to be notified because she should be given the opportunity to participate in the hearing already as part of her right to due process. Etong determination of sufficiency in ground, this is really a deliberation between and among the members only. And we are basing our consideration on the complaint and the answer and the evidence which are already available, no? But for the purpose of hearing proper, due process must be observed, and therefore, notice must be given as well to the parties, the complainant, the witnesses, and the respondent, no? And that is the reason why we defer to deliberate on the request for issuance of subpoena of Samantala, suportado naman ng isang mambabatas mula Solid North ang planong ibalik ang libreng sakay program upang matulungan ang mga commuter sa gitna ng nakaambang taas pasahe dulot ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Representative Ching Bernos, makikinabang dito ang mga estudyante at minimum wage earners kaya umaasa siyang itutuloy ito ng pamahalaan. Sinabi naman kasi ng Department of Transportation na maaaring gamitin ang 1 billion na pondo sa 2026 budget para sa service contracting program kung saan makikipagkasundo ang gobyerno sa mga operator ng pampublikong sasakyan. Hinimok ni Bernos na palawakin ang libreng sakay lampas sa EDSA busway upang mas maraming Pilipino ang makinabang. Noong nakaraang taon, tinatayang nasa 183,000 commuters ang natulungan ng programa. Sa kabilang dako, nananawagan din si Abra Representative J.V. Bernos na palakasin din ang pagsasanay ng mga lalaking pulis sa paghawak ng mga kaso ng karahasan laban sa kababaihan at kabataan. Bagamat suportado niya ang pagdami ng police women sa barangay, sinabi niyang mahalaga ring palawakin ang gender sensitivity training ng buong hanay ng kapulisan. Batay kasi sa datos, umaabot sa mahigit 5,000 VAUSI-related calls ang natatanggap ng emergency hotline noong 2025 na nagpapakita na tumataas ang tiwala ng publiko. Ayon kay Bernos, makakatulong ang mas maayos na pagsasanay upang mahikayat ang mga mas maraming biktima na lumapit sa pulisya at mapabuti ang imahe ng institusyon. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.